Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Follow-up question ko lang po kanina doon sa tanong na about sa parents ni Mama Mary po ba kung makasalanan sila. So kung makasalanan sila, paano po sila natawag na naging saints? Brother Junre. Yes, yun ang tanong, bro. Okay, pakiulit. Yung doon po ba sa parents ni Mama Mary, sina Saint Anne at saka Saint Joaquin, kung makasalanan po ba sila? So kung makasalanan sila, paano po sila naging natawag na saints? Okay. Makasalanan ba sila? Yes, yun na nga, general rule, sinagot na natin yung kaganina. Makasalanan sila, bakit sila tinawag na saints? Wala man sila pinagkaiba sa mga magulang ni Saint John. Mga magulang ni Saint John, ganun din naman, ibasahin natin ha. Sa Luke 1, basahin naman natin sina Saint Elizabeth at si Zacarias. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan ng mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin, nilang buhat sa pasimula ay mga saksing ng kakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat ng iyong tagasunod, kagalang-galang na Teofilo, upang mapagkilala mo ang katunayan ng mga bagay na itinuturo ko sa iyo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Hudiya, ng isang saserdoteng nagngangalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. Ito yung mga magulang ni Saint John, si Zacarias at si Elizabeth. Yan ang kanyang mga magulang ni Juan Bautista. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Matuwid din sila sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan. Wala na rin sila kapintasan, sister. Sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon. So, pwede din pala yan sa mga magulang, no, ng mga taong pinaging banal ng Diyos. So, sa ina-ninang Birheng Maria, ganoon din. No? Kahit pa makasalanan sila, pinaging rin sila ng Diyos sa ibang salin nito, kinalugdan din sila ng Diyos sa magandang balita Biblia, no? Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. So kapag ganyan ang pamumuhay natin, siyempre kalugdan talaga tayo ng Diyos. So, no doubt sa mga magulang ni Inang Birheng Maria, katulad sa mga magulang ni Juan Bautista, sila'y kinalugdan din ng Diyos, sister. Brother John Ray? Yes, Brother Wendell. Batay sa katanungan niya na paano nagiging banal yung mga makasalanan, simple lang yon. Dahil kahit yung mga apostolis, na mga apostol, San Mateo Kapitulo 26:56 nang inuli ang ating Panginoong Hesus, tumakbo sila, iniwanan ng ating Panginoon, nagkasala sila.
Pero bakit nagiging santo sila? Dahil namuhay sila sa grasya ng Diyos hanggang kamatayan. No? Kaya nga, tayong mga tao din, kahit may mga kasalanan tayo, pero may katuruan ng ating simbahan para makamit natin ang kabanalan. Meron tayo sa Catechism of the Catholic Church na general means of perfection na dapat sundin natin. Yun po. Biblical din yan, no, sister, no? Hindi ibig sabihin nagkakasala o makasalanan dati, mamumuhay ka na ng ganun. Mga makasalanan, pwede kang, kahit ikaw kapatid, pwede kang maging santo pagdating ng araw. Kahit mga ordinaryong tao, pwede maging santo, maging saint, no? Yun hindi naman yung na-canonize lang ng simbahan. May mga taong pinagiging banal ng Diyos pa rin, pinaginagawang santo. Bro Jando, basahin nga natin unang Corinto chapter 6 verse 9 to 11, dating Biblia. Angel? Ano nga yan? Unang Corinto chapter 6 verse 9 to 11, dating Biblia. Na mga makasalanan, pinagbanal na rin. Dapat hindi araw, lahat tayo pwedeng maging banal. Ano yan bro? Ano yun? Unang Corinto chapter 6 verse 9 to 11, dating Biblia. Okay, sabi ganito. O hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga magpapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayun, napakaraming kasalanan pala ng tao. Mga makasalanan yan, ano sabi sa huli? Binanal niya kayo. So, iba yung Immaculate Conception, iba yung pagiging sinless ni Mama Mary, iba po yung sa mga magulang niya kapatid. Pwede kang pabanalin kahit ikaw. Huhugasan ka kapag nagbalik loob ka. Pwede kang pabanalin ng Diyos kapatid. Ang requirements kasi nila dati, no, sister, tulad ng binasa natin, magiging kalugod-lugod ka ng Diyos kung namuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. For sure, yung mga yung ina ni Inang Bering Maria, namuhay yun ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon, sister. Bakit? Alam mo bakit, sister? Dahil kinilala sila ng simbahan ng mga santo natin. Okay po. Maraming salamat po. God bless. Brother Raymond. Good evening po. Oy, good evening bro. Tatanong ko lang po sana, ano po ba yung pwede maging guide natin para makilala kung heretical teachings po o hindi yung tinatopic ng ibang Katoliko po, especially po sa mga Bible study po. Okay, kasi brother. sabi po sa Galatia 1:7 hanggang 8, ang totoo na wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit parusahan nawa ng Diyos, sino man maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita, na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Yun po. Okay, brother John Ray. Yes, kapatid. Yun, no, unang-una talaga, tayo mismo na mga nagnanais makatulong sa ating mga kapatiran, no? Kung ano ang katuruan ng simbahan, dapat talaga inline tayo, no? Sabi nga sa filosofiya ng simbahan, Centericum Ecclesia. No, Centericum Ecclesia meaning to think together with the church. Hindi yung sariling atin.
Kasi madali naman lang kasi magbasa ka ng aral natin, then ikaw na lang din mag-interpreta. Yan ang nangyayari sa mga kapatiran natin ngayon na hindi na sumusunod sa mga kaparian natin. Halimbawa, ito pong God died na issue, no, na naglabas na ng pahayag ang CBCP na yung aral ng simbahan na God died should be understood literally. Kinakalaban pa rin nila kasi daw mali daw yan, kasi hindi daw pwede mamatay ang Diyos. Sila na ang nag-uunawa, hindi na nila hinahayaan kung ano ang ituturo ng simbahan, itong ating mga local bishops dito sa bansang Pilipinas. So yun ang problema doon, no? Hindi na sila yung tinatawag na Sintericum Ecclesia. Ano yun? To think together with the church. So malalaman mo ang katuruan ng isang safety na talagang nakasubaybay, ano ba yan? Nakasubay sa Tagalog, Brother Jando? Sumusunod. Naka-inline ba? Naka-inline sa turo ng simbahan kung ang kanyang mga sinasabi ay hindi taliwas doon sa sinasabi ng mga kaparian. So meron naman kasing tinatawag, brother, na honest mistake. Honest mistake, kalamitan nangyayari sa atin yan, no? Yung hindi pa natin narinig yan sa pari, hindi pa natin alam na ito pala yung totoo, tapos iba yung mga nababanggit mo. Honest mistake yun, hindi mo pa nabasa yung aral, hindi mo pa alam na ito talaga yung aral, pero meron kang sariling ginawang paliwanag. Honest mistake yun. So makukonsider pa yun na hindi heretical kasi hindi mo pa alam, pero alam mo na, sinabihan ka na ng simbahan, naglabas na yung simbahan ng ganitong aral, tapos ikaw naman nakarinig na, feeling mo mas magaling ka pa sa obispo, then consider na yan na heretical teaching. At according sa libro ni Bishop Laramoro na may Catholic faith, lahat ng heresy is automatically excommunicated. Kapag ang heresiya na yan, alam mo na yan ang aral, tapos kinontra mo pa rin, considered yan as automatically excommunicated. Ibig sabihin, hindi ka na dapat pagsabihan ng simbahan excommunicated ka. Ikaw na mismo nag-excommunicate sa sarili mo dahil nilabag mo ang katuruan ng simbahan, kapatid. So, paano ba natin may iwasan yan? Ikaw na nag-aaral, kailangan talaga magbasa ka ng mga dokumento para malaman mo at makinig ka talaga sa simbahan. Makinig ka sa mga katulad ni Labrador Wendell, di ba? Labrador Wendell talagang nakikinig yan sa mga kaparian. O di, doon ka makinig. Huwag ka doon sa mga hindi nakikinig sa mga kaparian. Katulad sa mga ginagawa natin dito, nakikinig tayo kina Father Darwin, nakikinig tayo kina Father Wendell Brother Wendell. Talagang kasi sila yung mga tinuturo nila sa atin dito, hindi sa kanilang sarili lang. So doon tayo doon tayo dumikit, no? Kasi hindi lahat ng mga nagtuturo kahit pa sa FD nagsasabi ng katuruan talaga ng simbahan. Marami diyan talaga akala nila tama pero hindi. Lalong-lalo na yung mga taga Cebu, no? Hindi naman sa pangano, pero kinunta kasi talaga nila ang simbahan eh. Nakita naman ilang beses na natin nilanta dito sa punto por punto. Dumating pa nga sa point na pinahinto kasi nga umaaray na sila. Dumating sa point yun na umaaray na sila kasi talagang binabalahan talaga namin dito na mali talaga yan. Sabi kasi ni St. Paul, anuman sila ng may yung sawayin. Sabi ni St. Paul, no? Sawayin na may kabagsikan. So talagang sinasaway natin. Kasi hindi naman talaga 'yun ang turo. Again kapatid, may mga times na minsan kami dito, no, minsan mayroon kaming iba't ibang idea, kaya nga minsan dito nagkakasagutan din kami kasi wala pang closure kung ano ba talaga ang turo ng simbahan. Pero pag nagkaroon na kami ng idea na yan talaga ang turo ng simbahan, lahat kami dito sa punto por punto nagkakaisa. Kapatid. Nakuha mo? So yun ang Tsaka, kuya, may sinasabi rin po pala yun sa Ikalawang Pedro 3:16 hanggang 17 po.
Sige, Yan, basahin sabi po natin. dito. Yung sa sulat ni, sa sulat ni Opo. San Pablo. Opo. Yes, tinatawag namang yan. Pumapatungkol naman yan sa scripture yan, sa Biblia yan. Na sabi ni St. Paul dyan, ni San Pedro, maraming mga tao nagbabasa sa mga sulat ni San Pablo at sa mga ibang kasulatan na iniiba nila ang unawa. Kaya tinawag sila na ignorante o mangmang ni San Pedro. Yung mga ganyang gawain, at pumapatungkol naman yan sa mga ibang sekta at siyempre sa mga ito rin may mga CFD rin na ganyan din. Ginagamit ng kasulatan laban sa simbahan. 'Di ba? Yan ang ginagawa ng mga taga Cebu Yung particularly sa yung laban sa Gaday literally. Yung ginagawa nila Ginagamit nila Job 34 6:7 ano ba yun? Oh yes, Job 34:7 ba yun o 38? Job 38 6:7 na ang Diyos ang salita ng Diyos ay higit sa lahat. Ano bang salita ng Diyos? Unang Timoteo 1:16, ang Diyos ay hindi namamatay. So ba't ba natin paniwala ng simbahan? Kung ang salita pala ng Diyos ay higit sa lahat. So yun ang ibig sabihin nun, ginagamit nilang banal na kasulatan sa kanilang sariling unawa lang. Yun ba talaga ang nais ng Diyos? Hindi. No, kaya nga andyan ang simbahan, pinaliwanag ng simbahan lahat. No, kaya nga ang daming libro ng simbahan kasi iba-iba ang papapaliwanag. Ang dami natin dapat malaman. So yun ang ibig sabihin sa 2 Timoteo o 2 Pedro 3:16-17 kapatid, patungkol yun sa mga nagbabasa ng Biblia na iniiba ang unawa. Okay po, maraming salamat po. Okay, God bless.